Kaugnay po sa dinismiss na inihain namin na impeachment complaint ay sobra po kaming dismayado sa nangyaring pagbasura dito sapagkat malinaw po yung aming recital of facts, no? Ibig sabihin, malinaw po doon sa aming complaint yung mga nangyari, no? Kaugnay ng aming charge po na impeachable acts sa Pangulo. Ito po ay yung sa ilalim ng betrayal of public trust. Una, yun pong pag-institutionalisa ng korupsyon sa pamamagitan noong balanced ito po yung balanced budget ni Marcos at saka managed budget ni Marcos na kung saan ay sa pamamagitan nito nag-allocate ng bilyong piso na siya namang kinurakot ng mga tauhan at kakampi ni Presidente Marcos at mismong siya ay direktang nakakuha ng kickback dito. No, ganun din yung pag-abuso doon sa unprogrammed appropriations at saka yun pong kickbacks na nakuha niya, no? Mula nung 2022 hanggang 2025. So ito po yung aming aligasyon at ito po ay meron kaming mga pruweba kaugnay nito, but unfortunately hindi na po tayo nakarating doon sa hearing kung saan ipipresenta itong mga pruweba na ito, no? Dahil nga pinatay na nila yung impeachment complaint nang maaga pa lang. Ang tawag ko nga dito ang tawag ko nga dito premature murder, no? At saka premeditated murder ng impeachment complaint na ang layunin ay hindi na nga tayo makarating doon sa paghahapag namin ng mga ebidensya kaugnay ng mga charges na yan. Actually, ang hinahanap po niya ay yung dapat na i-present doon sa next stage, doon sa hearing. Yes po. Hindi pa po yan ang dapat na concern ng Committee on Justice ngayon. Ang kailangan lang ay yung recital of facts, no, na nag-establish na meron ngang violation, no, doon sa betrayal o meron ngang betrayal of public trust, no. Ibig sabihin ay merong pwedeng ikaso, no, kay Presidente Marcos. Sa hearing pa po yung pag-substantiate, no, pag-authenticate ng mga ebidensya, paglalabas ng mga ebidensya, at pwede talagang mapatawag yung mga nagbigay ng testimonya. Halimbawa, si dating Secretary ng Committee on Appropriation or Head ng Committee of Appropriations ng House of Representatives, si Saldico, at kanon din yung dating USEC ng DPWH, si Yusek Bernardo, no, na nagbigay na ito ng testimonya under oath kaugnay ng pagdi-deliver ng 8 billion pesos, no, doon sa mga tauhan ni Presidente, at kanon din paglalahad na merong na-deliver na from 1 to 2 billion pesos doon mismo sa bahay, no, ni Presidente doon po sa Forbes. Actually, ang susunod na step dyan, magre-report yung Committee on Justice at pagbobotohan pa, no? Yung recommendation or yung resulta ng botohan doon sa Committee on Justice. So, pagbobotohan niya ng plenaryo. Pero syempre, alam naman natin na ang kalakhan ng mga miyembro ng mababang kapulungan ay talagang kaalyado ni Presidente. Kaya siguro himala na lang, no, na boboto sila Against. pabor sa impeachment, no? Well, of course, posible rin naman na magkaroon ng milagro, di ba? We always hope for the best. But then, kung mangyayari nga na susundin nila ang pagiging kaalyado, no, sa halip na ang katarungan para sa mga mamamayan, ay talagang nagpapatuloy lamang ito na hindi sa pamamagitan ng impeachment makakakuha ng hustisya ang ating taong bayan.